Defending champions ang ating team na Strong Group Pilipinas sa Jones Cup at ang isa sa mga player na inaabangan noon ay si Renz Abando. Kaso nasa training camp siya ng Anyang ang kanyang mother team, kaya naman mukhang hindi makakapaglaro si Lakay para sa team ng Strong Group Pilipinas ngayong 2026 sa Jones Cup. Boban, isa sa inaabangan ang 7 feet 4 inches big man na siguradong magiging dominant sa loob ng paint para sa ating kupunan ng Strong Group Pilipinas ngayong 2026 sa Jones Cup. Malalakas na mga teams ang naglalaro sa William Jones Cup. Nandyan ang Australia, United States, Iran, Canada, South Korea, Jordan at iba pa. Nagkakatalo na lamang sa mga manlalaro na kanilang gagamitin sa event na ito. At ngayong taon, baka mas malalakas na mga players ang kanilang gagamitin na magpapahirap naman sa team ng Strong Group Pilipinas. William Navarro, babalik nga ba sa team ng KCC Aegis? At wala pang ang Asian import ang team na ito, habang ibang teams kagaya ng LG Sakers, Anyang Red Boosters, Sono Sky Gunners ay hindi naman binitawan ng kanilang mga datihang Asian import kagaya ni Renz Abando, Carl Tamayo, Kevin Kiambao, SJ Belangel at iba pa. Off-season training sila kay ngayon kasama ang Anyang maging si Carl Tamayo habang hinihintay niya ang 4th window ng FIBA World Cup Asian Qualifiers na kung saan kailangan na galingan ng gilas dito dahil na rin sa malaking bagay ang 2 beses na panalo laban sa mga teams ng Iran, Jordan at Syria. 2 beses na kailangan natin silang talunin para makasigurado tayo na makakapasok ang gilas sa FIBA World Cup 2027. Maglalaro nga ulit si QMB sa Japan B-League at para sa team ng Nagoya Diamond Dolphins. Inaasahan nga ni Coach Tim Coe na meron siyang QMB pagdating ng August window ng FIBA World Cup Asian Qualifiers at magiging malaking tulong ang isang QMB sa shaded area para sa ating kupunan. Kasabay nito ang pag-improve ng iba nating manlalaro sa 1, 2 at 3 position. Justin Brownlee pa rin ang nasabi ni Coach Tim Coe na kanyang gagamitin sa August window. Pero tignan natin dahil posible na si Benny Boatwright na mas malaki ang kanyang gagamitin sa 4th window ng FIBA World Asian Qualifiers. Kai Sotto, isa pa ring misteryo para sa maraming Pinoy basketball fans ang kanyang katahimikan. Pero yun nga, sa USNCAA talaga ang karamihan sa lumalabas na update na kung saan maglalaro si Kai para sa 2026-2027 season. Kaya naman nasabi rin ni Coach Tim Coe na baka matatagalan rin na hindi makakapaglaro si Kai para sa gilas kung maglalaro nga siya sa USNCAA Division 1. Malaki ang nagagawang tulong ng isang 7 feet 3 inches para sa isang kupunan at masasaksihan nga rin natin ito sa team ng Strong Group Pilipinas na kung saan dito maglalaro si Boban. Easy basket sa loob ng paint, paniguradong malalakas ang Strong Group nito dahil may mapapasahan sila sa loob ng paint. Halos magkasing edad sina JB at Boban at makikita nga natin kung ano ang kayang gawin ng isang 37 years old na 7 feet 4 inch big man para sa team ng Strong Group Pilipinas. 3-peat ang pwedeng magawa ng Strong Group kung sakali lang na hindi nga mga malalakas na MGA manlalaro ang ipapadala ng ibang teams. Pero panigurado meron at merong mga teams na solid lineup ang kanilang gagamitin panlaban na rin sa defending champions na Strong Group Pilipinas. Kung maglalaro ang Iran at Jordan gamit ang kanilang national basketball team, magandang pagkakataon sana ito para masubukan ng kanilang lakas, ma-scout na rin ng mabuti.